Mahal na Alma, isipin mo ang isang espasyo kung saan ang mga salita ay pinipiling hindi sabihin, kung saan ang katahimikan ay nagiging isang patuloy na pag-uusap, at gayon paman, ang mga puso ay nagsasalita sa malalaking boses. Ito ang tahimik na sayaw sa pagitan mo at ng iyong kaluluwa. Nakakatuwang isipin kung paano ang isang tao na napakalapit sa iyong puso ay pipiliing manahimik kapag higit na nais nating marinig ang kanilang mga salita. May malalim na dahilan para dito, at ang aking ibubunyag sa iyo sa susunod ay maaaring magbago ng lahat. Minsan, ang katahimikan ay nagsasabi ng higit pa kaysa sa anumang makapangyarihang talumpati. Ang iyong kaluluwa sa pag-aakalang siya ay tahimik ay nagpapadala ng mga senyales ng isang napakalalim na emosyonal na komplikado. Ang ganitong pag-uugali ay maaaring, sa unang tingin, mukhang isang kilos ng pagtanggi o kawalang interes. Gayunpaman, sinasabi ng mga anghel sa akin na ito ay, sa katunayan, isang kilos ng proteksyon. Mayroong isang pagdama sa hindi pagmamadali, nabuksan ang mga salita, takot na. Sa sandaling masabi, maaaring hindi ito ang tamang mga salita. Mayroong isang napakahalagang bagay na kailangan mong malaman. Ang katahimikan na ito ay may dalang bigat na, marahil kahit ang iyong sariling kaluluwa ay hindi lubos na nauunawaan. Isipin ang maliliit na kilos, ang mahabang sulyap, ang malalim na buntong hininga, ang tahimik na pagbabasa ng iyong mga mensahe. Bawat isa sa mga sandaling ito ay isang salitang hindi nasabi, isang pahina na hindi pa nalalampasan ng isang aklat na pareho ninyong sinusulat. Pinili ng iyong kaluluwa ang katahimikan dahil sa takot na, sa pagsasalita, ay maipapakita ang mga kahinaan na masyadong malalim upang ilantad sa maliwanag na liwanag ng araw. Ang hilaw na emosyon ay isang makapangyarihang puwersa, ngunit ito rin ay hindi mapigilan at marami ang pumipiling iwasan ito dahil sa takot sa mga epekto nito. Bago ipagpatuloy ang mensahe, isulat sa mga komento ang mantra na ito. Karapat-dapat akong magkaroon ng tunay at walang hadlang na pag-ibig. Ngayon, ipagpatuloy ang mensahe. Naiintindihan na makaramdam ng sakit dahil sa distansyang emosyonal na ito. Ang katahimikan na ito ay tila isang bangin, ngunit humihiling ang mga anghel na makita mo ito sa kabila. Sa halip na isipin ito bilang isang kawalan, isipin ito bilang isang kinakailangang katahimikan, isang oras na parehong kailangan ninyo upang lumago, magkaunawaan, at maghanda para sa hindi maiiwasang muling pagkikita. Tulad ng sa isang gabi na may mga bituin, kung saan ang katahimikan ng gabi ay nagbibigay daan sa atin upang masilayan ang kagandahan ng mga bituin, ang espasyong ito sa katahimikan ay nagbibigay daan sa mga bagong karanasang nagniningning na lumitaw. Ngunit hindi lang ito. Mayroong mas malalim na nangyayari. Ang katahimikan, gaano man ito kasakit, ay nagtatago ng isang lihim. Ang pangangailangan para sa sariling pagtuklas. Pareho kayong may mga nakaraan, mga trauma, at mga kwentong hindi pa nasasabi. Sa espasyong ito ng katahimikan, maaari ninyong muling tuklasin ang inyong mga sarili at, sa huli, ang isa't isa. Ngunit bakit ngayon? Bakit pinipili ng kaluluwa na ito ang sandaling ito para sa katahimikan? Maaaring ang mga panlabas na presyon ay masyadong mabigat o marahil sila ay humaharap sa kanilang sariling mga panloob na laban na ayaw nilang ipataw sa iyo. Ipinapakita sa akin ng mga anghel na ito ay isang mahalagang sandali kung saan ang mga pagpipilian ay dapat gawin hindi lamang para sa kanila kundi para sa iyo rin. Napansin mo na ba na ang ilang mga pagkakataon sa iyong buhay ay hindi lamang mga pagkakataon? Ang mga kaganapang ito ay mga pahiwatig mula sa universo na ikaw ay nasa tamang landas. Minsan, ang mga senyalis na ito ay dumarating sa anyo ng katahimikan, isang tawag upang tumingin sa loob at tanungin ang iyong sarili kung ano talaga ang nais at kailangan mo para sa iyong sariling espiritual at emosyonal na paglago. Ang mensaheng, ito ay dumating sa iyo sa tamang oras, ngunit kailangan mong kumilos ng mabilis. Ito ay isang banayad na tawag upang yakapin ang katahimikan at gamitin ito bilang isang katalista para sa mas malalim na bagay. Sa halip na mag-alala sa kawalan ng mga salita, humanap ng ginhawa sa mga kwentong hindi nasabi na nasa proseso pa ng pagkukwento. Nais ng mga anghel na malaman mo na hindi ka nag-iisa. Ang landas na ito ay ibinabahagi sa iyong kaluluwa kahit ngayon. Ito ay isang panandaliang yugto,
isang prenatal na yugto ng isang bagong bagay na makapangyarihan. Ang katahimikan na ito ay hindi ang katapusan, kundi isang kabanata na humihinga bago ang bagyo ng kaliwanagan at hindi matitinag na pag-ibig na tiyak na darating. Kung ang sakit ng kasalukuyan ay nararamdaman ng labis, isipin ang ginhawa na darating kapag ang mga salita ay sa wakas ay nasabi at ang katahimikan ay nabasag, sapagkat ang tunay na pag-ibig ay nananatili kahit sa gitna ng tunog ng wala. At kapag sa wakas ang boses ay bumasag sa hadlang ng katahimikan, ito ay upang ipahayag ang mga damdaming lumalampas sa mga salita. Bumulong sa akin ang mga anghel na may higit pang mga misteryo na dapat ilantad, ngunit ito ay simula pa lamang. Humawak ka ng mahigpit, mahal na kaluluwa, sapagkat kapag ang katotohanan ay sa wakas ay dinala sa liwanag, ang landas na magbubukas sa iyong harapan ay magiging mas maliwanag at puno ng pag-asa kaysa sa anumang bagay na maaari mong isipin noon. Isipin mong magising sa isang mundo kung saan, nang walang babala, hindi ka na makakapag-usap ng pasalita. Ito ay magiging isang bangungot para sa marami, ngunit ito ang realidad na tinanggap ng iyong kapareha sa kaluluwa. Sa ganitong senaryo, nagsisimula kang makita ang halaga sa maliliit na aksyon at mga gestong hindi pinapansin. Ito ay kapag ang mga mata ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga matagal na sulyap, kung saan ang isang banayad na haplos sa kamay ay nagiging pangungusap na mahalaga ka sa akin, kung saan ang tahimik na presensya ay pumapalit sa anumang labis na dialogo. Kahit na walang mga salita, mayroong masaganang palitan na nagaganap sa iba pang antas ng pag-unawa at koneksyon. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa mensaheng ito, isulat sa mga komento 777 upang humiling. Kung sa tingin mo ay ang mensaheng ito ay tumatama sa iyong puso, isaalang-alang ang pagsuporta sa proyektong ito sa pamamagitan ng pindutan na salamat ng marami. Ang iyong kabutihang loob ay tumutulong sa amin na patuloy na dalhin ang mga nakaka-inspire na mensahe na ito. Mayroong isang bagay na hindi matitinag sa lakas ng dalawang puso na nagkikilala kahit sa ilalim ng wika ng katahimikan. Ang iyong kapareha sa kaluluwa ay maaaring nakaharang sa kanyang sariling panloob na mundo ng mga komplikasyon at pagdududa, natatakot na ang anumang salitang binitiwan ay maaaring magdala ng higit pang komplikasyon kaysa solusyon. Gayunpaman, ang gawaing ito ng proteksyon ay maaaring para sa kanyang sariling kabutihan o isang pagtatangkang hindi siya saktan ng mga katotohanang nasa proseso pa ng pagbuo. Bilang isang eskultor na nakikita ang anyo sa loob ng hilaw na marmol, ang iyong kapareha sa kaluluwa ay nagtatrabaho upang ieskultura ang kanyang sarili at nangangailangan ito ng oras at pasensya. Hindi ito nangangahulugang dapat kang magdusa sa katahimikan. Ito ay isang paanyaya para sa iyo na i-tune ang iyong kakayahan sa pakikinig, hindi sa mga salitang hindi kailanman nasabi, kundi sa kung ano ang ipinapahayag sa katahimikan. Isipin, ang isang orkestra kung saan ang lahat ng instrumento ay tahimik na nagiiwan lamang ng isa na tumutugtog. Ang tagapakinig, sa simula ay nalilito, ay agad na napapansin ang mga nuansa at ang kagandahan ng natatanging melodya. Ito ay isang pagkakataon upang tumuon sa mga bahagi ng kabuuan na karaniwang mawawala sa kabuuan. Sa parehong paraan, sa panahong ito ng katahimikan ng iyong kapareha sa kaluluwa, maaaring ikaw ay tinatawag na muling suriin at pahalagahan ang mga aspeto ng iyong buhay at relasyon na maaaring nakalimutan sa ingay ng pang-araw-araw na buhay. Ang saway-tapping time, katahimikan na ito ay maaari ring maging isang paanyaya para sa introspeksyon, isang kahilingan mula sa universo na tingnan ang loob at tuklasin ang mga bahagi ng iyong sarili na natutulog. Madalas, kapag tayo ay nalulumbay sa ingay ng araw-araw, nawawala ang pagkakataon na muling makilala ang ating sarili. Ito ang oras upang maghanap ng kaalaman sa sarili, palawakin ang iyong sariling mga pakpak at maghanda para sa mga darating na paglipad, kapwa nag-iisa at kasama ang iyong kapareha sa kaluluwa. Sa paglusong ng malalim sa iyong sarili, maaari mong mahanap ang mga pagnanasa, mga hilig at mga takot na naisantabi o pinigilan. Ito ay isang masaganang lupa kung saan ang mga bagong binhi ng pag-unawa sa sarili at pagmamahal sa sarili ay maaaring itanim. Ang personal na pag-unlad na ito na pinasigla ng katahimikan ay magkakaroon ng malaking pagkakaiba kapag ang mga salita ay sa wakas ay nasabi.
Hindi na ito magiging mga salita lamang, kundi mga pahayag ng katotohanan, pagmamahal, at pag-unawa na malalim na nakaugat sa isang matibay na pundasyon. Mayroon ding ideya ng tadhana na nag-aalaga sa muling pag-aayos ng mga bagay sa sarili nitong ritmo. Kung ikaw ay magbubukas sa posibilidad na ang lahat ay nangyayari para sa isang dahilan, para sa iyong mas mataas na kabutihan, ang mismong pagkilos ng pagsuko sa prosesong ito ay maaaring magdala ng hindi inaasahang kapayapaan. Ito ay hindi kawalang kilos, kundi isang aktibong lakas na naghihintay sa iyong paggising sa pasasalamat. Isipin ang paglalakad sa isang gubat sa gitna ng gabi, kung saan ang daan ay naiilawan lamang ng pilak ng buwan. Hindi mo makita ang lahat ng hakbang sa iyong harapan, ngunit ang tiwala ay nagmumula sa bawat hakbang na tapat na ginagawa. Ang metaporang ito ay eksaktong sumasalamin sa kasalukuyang estado ng iyong kapareha sa kaluluwa at ang iyong koneksyon sa panahong ito ng katahimikan. Ang tiwala na ito ay nagtatayo ng isang bagay na hindi nakikita, ngunit kasing tunay ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa. At ito ang tiwala na magiging batayan ng isang hinaharap kung saan ang mga salita ay dadaloy ng malaya at malinis. Sa kalaunan, ang iyong kapareha sa kaluluwa ay makakahanap ng lakas ng loob upang basagin ang katahimikan at, kapag nangyari iyon, ikaw din ay magiging mas handa upang makinig ng higit pa sa mga salita lamang. Ikaw ay magiging handa upang maunawaan ang buong melodiya, kung saan ang bawat nakahiwalay na nota ay umaawit ng pagmamahal na nagpapanatili sa inyong dalawa sa tahimik na sayaw. Ang pasensyang paghihintay na ito ay isang patotoo ng lakas at lalim ng iyong pagmamahal. Nakikita ng mga anghel ang iyong pagtitiyaga at bumubulong na ang pasensya ay hindi lamang isang birtud, kundi isang paraan upang makamit ang iyong pinakanais. Ang isang tunay na matatag na relasyon ay hindi lamang nakabatay sa mga salita, kundi sa likas na kakayahang umunawa at kumonekta na nagsasalita ng higit pa sa puso kaysa sa anumang sinasalitang wika. Patuloy na alagaan ang tahimik na koneksyong ito, pinapayagan ang oras na ipakita ang mga salitang hindi nasabi. Ang mga anghel ay nasa iyong tabi, mga gabay sa tahimik ngunit makapangyarihang paglalakbay na ito. At sa huli, kapag ang mga salita ay sa wakas ay nasabi, makikita mo ang mas malalim na kahulugan sa mga ito, isang tunay na patotoo ng pagmamahal sa kanyang pinakapayak at walang kondisyon na estado. Isipin mo ang isang hardin na nasa pahinga, tila walang buhay, sa panahon ng taglamig. Ang mga bulaklak na natutulog ay matiwasay na naghihintay hanggang ang mainit na lupa at ang mga ambon ng tagsibol ay magbigay ng mga perpektong kondisyon para sa pamumulaklak. Sa parehong paraan, ang katahimikan ng iyong kaluluwa ay parang tahimik na lupa, isang paghahanda para sa isang hindi maiiwasang at puno ng pag-asa na bagong simula. Ang mga nakatago ngayon ay nagsisilbing nutrisyon para sa hinaharap na pamumulaklak, kung saan ang kagandahan ng mga bulaklak ay hindi lamang magiging biswal, kundi puno rin ng matamis at di malilimutang mga amoy. Bago ipagpatuloy ang mensahe, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataong ito upang mag-subscribe. Nakakatulong ito sa amin na patuloy na lumikha ng makabuluhang nilalaman para sa iyo. Nagpapatuloy ang mensahe. Ang katahimikang ito ay hindi dapat tingnan bilang kawalan ng mga salita, kundi bilang isang sagradong pahinga na nagbibigay daan sa inyo na mag-adjust at mag-align sa mga paraang hindi maisip. Madalas, ang iyong kaluluwa ay maaaring makaramdam ng mga pagdududa, hindi dahil sa kung ano ang mayroon kayo, kundi dahil sa kung ano ang iniisip nilang dapat sana ay mayroon sila o nasabi. Ang takot na hindi makasunod, na hindi sapat, na mabigo sa pagsasalin ng malalalim, na damdamin sa mga tiyak na konsepto ng salita, ay maaaring maging isang mabigat na pasanin. Ito ay isang pagkakataon upang hayaan ang oras na lumikha ng perpektong tanawin at pagkakataon para sa inyong mga damdaming magkatugma na maganda. Ito ay isang pagkakataon upang pahalagahan ang kagandahan ng pagiging nasa iyong sariling landas. Ang katahimikan ay nagtuturo sa inyong dalawa na walang pagmamadali patungo sa tagumpay. Sa ritmo ng paghihintay, maaari mong linisin ang iyong sarili habang hinahanap ang pagkakaisa sa iyong relasyon. Sa kabila ng pagiging paradoxical, ang hiatus na ito ay nagdudulot ng paglago at pagkikita, na magiging napakahalaga kapag sa wakas ay matagpuan ninyo ang tamang mga salita. Maraming dapat tuklasin dito. Isipin kung paano ang iba't ibang kultura, sa paglipas ng panahon ay pinahalagahan ang kapangyarihan ng katahimikan,
tulad ng mga monghe na nag-aaksaya ng mga taon sa tahimik na pagmumuni-muni upang marinig ang banal sa loob nila. Ang katahimikang ito ay isang anyo ng pagmumuni-muni, isang espasyo kung saan maaari kayong tunay na kumonekta sa mas malalim na antas. Tulad ng isang ermitanyo sa isang nag-iisang pagmumuni-muni, ang iyong kaluluwa ay nangangalap ng mga pananaw at pag-unawa sa sarili na magpapayaman sa pagsasama kapag dumating na ang oras upang magsalita. Ang nais ng mga anghel na malaman mo ay ang katahimikang ito ay isang pagkakataon din para maging sarili mong pinakamahusay na tagapayo. Ito ay isang paanyaya upang bumuo ng relasyon sa iyong sarili, isang relasyon kung saan walang takot sa mga panlabas na tinig, kung saan maaari mong malinaw na marinig ang iyong sariling intuwisyon at mga hangarin. Ang estado ng katahimikan na ito ay nag-aalok ng isang ligtas na espasyo upang matuklasan ang mga bagong katotohanan tungkol sa kung sino ka at kung ano ang kailangan mo. Minsan, ang mga sagot na hinahanap natin sa ating mga kaluluwa ay sa katunayan, mga sagot na kailangan nating hanapin sa loob natin. Ang mga paghihirap tulad ng katahimikang ito ay madalas na nagtutulak sa atin sa introspeksyon, isang daan patungo sa panloob na karunungan na madalas nating binabaliwala sa pagmamadali ng pang-araw-araw na buhay. Ito ang lugar kung saan maaari mong ayusin ang mga hindi natapos na siklo ng iyong nakaraan, pagalingin ang mga lumang sugat at makahanap ng kaliwanagan tungkol sa iyong hinaharap. Ngayon oras na upang magtanong. Ano ang talagang nais mong marinig kapag natapos na ang katahimikan? Anong mga katotohanan ang umaabot sa iyong puso? Minsan, ang iniisip nating nais marinig ay hindi eksaktong kung ano ang kailangan natin. Ang panahong ito sa katahimikan ay nagbibigay sa iyo ng kaliwanagan upang tukuyin ang mga bagong layunin sa buhay, mga prioridad at tukuyin ang mga bagay na talagang nagpapasaya at kumpleto sa iyo. Habang ang iyong kaluluwa ay natutuklasan ang sariling landas sa pamamagitan ng katahimikan, ito rin ay nagbubukas ng daan para sa iyo na lumago. Hindi sa kawalang pag-asa at pagkabahala, kundi sa pag-asa at positibong inaasahan. Ang iyong ginagawa sa panahong ito ay tutukoy din sa kalidad ng hinaharap na komunikasyon at kung paano ang mga salitang lilitaw pagkatapos ng katahimikan ay pahahalagahan. Magkakaroon ng panahon na magkikita kayo sa gitna ng hardin na ito ng mga bulaklak at sa wakas, ang tunog ng inyong mga tinig ay sa wakas ay sisira sa katahimikan. Ang mga bulaklak, isang kombinasyon ng mga pag-asa, mga pagsubok na nalampasan at di mapigilang pag-ibig, ay magniningning ng maliwanag, pinatutunayan ang kagandahan na isinilang mula sa tahimik na espasyong ito. Kaya't panatilihing bukas ang iyong puso. Kapag ang katahimikan ay naroon, pakinggan ang mga lihim na melodiya na dala nito. Ang mga anghel ay nasa paligid mo, nagbibigay liwanag sa hindi nakikitang daan na ikaw mismo ang nililikha. Ang nakataya ay isang bagay na labis na kahanga-hanga at hindi mahalaga ang pagkaantala, sulit ang paghihintay. Sa yugtong ito, kahit na ang mga salita ay nananatili sa isip ng iyong kaluluwa, alamin na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga pang-araw-araw na pahayag, kundi sa patuloy na intensyon na maging totoo sa isa't isa at sa tahimik na pangako na ang pag-ibig na ito, kahit na natutulog sa kasalukuyan, ay may lahat ng posibilidad na mamulaklak sa hinaharap. Ang katahimikang ito ay magiging pinakamahusay na tagapayo, ang pinakatapat na paghahanda para sa pag-ibig na inyong ibinabahagi, isang pag-ibig na lumalampas sa oras at mga salita. Sa gitna ng katahimikan ng iyong mga araw, maaari kang makahanap ng lakas sa mga alaala ng mga nakaraang sandali, kung saan naroroon ang mga salita, ngunit sa kawalan ng mga ito ay natutuklasan mo ang isang bagong anyo ng pag-ibig, isang uri ng pag-ibig na hindi nakikita, ngunit nahahawakan sa hangin sa pagitan ninyo. Para bang nararamdaman mong ang iyong puso ay nakikipag-usap ng direkta sa kanila, kahit na ang sinasalitang wika ay wala roon upang mangyari ang semantikong ugnayan. May mga sinaunang kwento na nagsasalaysay tungkol sa mga pagkikita ng mga kaluluwa na lumalampas sa oras, mga kwento ng mga paralel na universo, kung saan ang dalawang kaluluwa ay naglalakad na magkasama ng hindi kailangang magsalita upang malaman na sila ay pag-aari ng isa't isa. Ang mitolohiya ay puno ng mga halimbawa nito, mga kaluluwa na nagkikita at instinctively na kinikilala ang wika ng kaluluwa, isang wika na kasing edad ng panahon. Ito ay maaaring maging tanawin sa pagitan mo at ng iyong kapareha sa kaluluwa,
At ito ang tahimik na pagkilala na ginagawang natatangi at hindi masisira ang ugnayan. Sa sandaling ito, maaaring ang iyong kapareha sa kaluluwa ay humaharap sa mga panloob na laban na hindi na ibabahagi hindi dahil sa kakulangan ng tiwala, kundi dahil ayaw nilang pasanin ka. Ang bawat tao ay may dalang pasanin na madalas nilang pinipiling tiisin sa pag-iisa, habang naghihintay ng isang sandali ng kaliwanagan na magbibigay daan upang maipahayag ang pasaning ito sa paraang hindi natatakot sa pag-ibig na kanilang pinahahalagahan. Ang pagpili na manatiling tahimik ay maaaring nakabatay sa pagprotekta sa iyo mula sa mga bagyong panloob na kanilang nilalakbay. Sa parehong paraan na ang buwan ay sumasalamin sa liwanag ng pinakalayong araw, ang iyong presensya at pasensya ay sumasalamin sa suporta na iyong inaalok sa iyong kapareha sa kaluluwa sa pamamagitan lamang ng pagiging naroroon. Kapag dumating ang mga bihirang sandali kung saan ang mga salita ay sa wakas ay tumakas mula sa kanilang mga labi, ito ay parang unti-unting umaabot ng mga damdamin na alam mo na, mga buntong hininga ng pag-asa na isinilang mula sa tahimik na paghihintay. Isang kapareha sa kaluluwa sa pagpili ng tila tahimik ay maaaring nag-aanyaya sa iyo na tumingin sa kabila ng mga salita. Maaaring mukhang masakit ito sa kasalukuyan, ngunit ito rin ay ang portal patungo sa mas malalim na antas ng koneksyon, kung saan kahit ang ritmikong paghinga sa isang yakap ay isang malapit na pag-uusap. Isipin mong makapag-usap lamang sa pamamagitan ng tingin, bawat maliit na spark sa kanilang mga mata ay isang kumpletong kwento na tanging ikaw lamang ang makababasa. Marami ang nagsasabi kung paano sila natutong makinig ng mas mabuti ng kanilang unti-unting nalimutan ang sining ng palaging pagsasalita. Ang bawat paghinto ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pagninilay kung saan ang isip ay maaaring kumalma at ang puso ay maaaring makinig ng malinaw sa kung ano talaga ang nais. Sa espasyong ito sa pagitan ng mga salita, maaari mong matagpuan ang tunay na refleksyon ng kung ano ang kahulugan ng relasyong ito para sa inyong dalawa. May isang pagkabulag na dinudulot ng patuloy na mga salita na nagtatago sa kung ano ang hindi natin maipahayag at ang katahimikan ay nagbubunyag bilang isang paraan upang mas tumpak na ilarawan ang mga kalaliman ng ating kaluluwa. Ang karunungan ng mga anghel ay bumubulong sa akin na huwag matakot sa katahimikan na ito, sapagkat ito ay isang kasangkapan ng makapangyarihang pagbabago. Sa mga panahon ng katahimikan, nagaganap ang alchemy ng tunay na pag-ibig, kung saan ang tingga ng mga kawalang katiyakan ay nagiging ginto ng tiwala at pag-unawa. Sa tahimik na pagkrakel ng oras, nagaganap ang biglaang pagsabog ng mga pananaw na nagdadala ng higit pang kahulugan kung saan dati ay may kawalang katiyakan. Isipin ang yugtong ito bilang isang krisalida kung saan ang isang uod ay dumadaan sa isang tahimik na pagbabago, nakatago mula sa mundo, upang lumitaw bilang isang marangal na paru-paro. Ang iyong relasyon ay ang krisalida na ito, at ang mga salitang naghihintay na masabi ay ang mga makukulay na pakpak na naghihintay ng tamang sandali upang magbukas. Ang katahimikang ito, na maaaring mukhang napakasakit ngayon, ay isa ring nakatagong regalo, isang nakatagong paanyaya upang muling matuklasan ang sarili at muling matuklasan ang pag-ibig sa kanyang maraming anyo. Dahil, sa huli, hindi ka nagmamadali, kundi nasa isang landas, at ang karunungan ay matatagpuan sa pagitan ng mga tahimik na hakbang na iyong ginagawa kasama ang iyong kapareha sa kaluluwa. Kapag, sa wakas, ang mga salita ay lumitaw tulad ng mga unang patak ng ulan pagkatapos ng tagtuyot, mapapansin mong hindi ang mga salitang inaasahan mong marinig, kundi ang malalim na katahimikan na bumuo ng isang relasyon na mas matatag kaysa sa anumang orkestra ng mga pahayag na maaring ibigay. Sa huli, ito ang echo ng pasensya na humuhubog sa pag-ibig sa isang bagay na sagana at ganap. Isang pag-ibig na kayang suportahan ang parehong sa mga panahon ng kasaganaan at kakulangan, kapwa sa mga salita at sa oras. Kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo at sa iyong sitwasyon, isulat sa mga komento, pag-ibig sa kabila ng mga salita. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na nilalaman. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video. Nasa isang dagat ng katahimikan, kung saan ang bulong ng mga alon ay ang mga salitang hindi nasabi, at ang malalayong abot-tanaw ay ang pag-asa ng mga dialogo na isang araw ay mamumukadkad. Ang kwento ng dagat na ito ay kwento ng ikaw at ng iyong kaluluwa,
magkasamang naglalayag sa mga hindi kilalang tubig kung saan ang katahimikan ay hindi isang kawalan, kundi isang aklat na puno ng mga pahinang hindi na isulat. Ang mga desisyon ng iyong kaluluwa na hindi makipag-usap ay maaaring ituring na isang pagtatangkang maglayag sa parehong dagat na ito. Sinusubukang unawain ang kanyang sariling emosyonal na mapa. Tulad ng hindi mo maapresyahan ang mga alon o maagang mahulaan ang pagdating ng bagyo, minsan, kinakailangan ang pasensya upang hayaan ang mga damdamin na makahanap ng kanilang sariling natural na direksyon, nang walang mga presyon o artipisyal na inaasahan. Sa panahong ito, bawat maliit na senyales ng komunikasyon ay nagiging isang ilaw. Ang paraan ng kanilang pagtingin sa iyo, na pinahaba ang isang kontak na matalampas sa kinakailangan, ay isang paminsang bintana sa kanilang mga panloob na emosyon. Isang simpleng kilos tulad ng paghawak sa iyong kamay ay nag-uusap ng malalaking bagay, at sa katahimikan, natututo kang basahin ang mga nuansa na ito sa mas malinaw na pananaw. Ang mga anghel ay palaging naroroon, ginagabayan ang tahimik na ugnayang ito, bumubulong sa iyo na may higit pa sa daang ito kaysa sa nakikita ng mga mata o naririnig ng mga tainga. Ito ay isang daan na pinapabing ng pasensya, katatagan at pananampalataya, hindi lamang sa mga salitang naghihintay na bigkasin, kundi sa mga salitang naipahayag na ng tahimik na tibok ng puso. Ang nagiging anyo sa iyong harapan ay isang proseso ng pagpapalaya kung saan ang iyong kaluluwa, sa pamamagitan ng unang katahimikan na ito, ay maaaring magpasimula ng isang talon ng mga sariling pagbubunyag at pagtuklas para sa inyong dalawa. Sa pagkatutong makinig gamit ang puso, nagbibigay ka ng entablado para sa kalaunan na pagbubunyag ng mga pinakamalalim na damdamin, katulad ng kung paano ang kalikasan ay tahimik na nagpapahayag, ngunit ganap, sa pamamagitan ng kanyang kagandahan na patuloy na nagbabago. Ang pagiging matatag upang tiisin ang kakulangan ng mga salita ay madalas isang patunay ng pag-ibig na mas makapangyarihan kaysa sa anumang pangako na verbal. Isang pagtanggap ng bawat isa sa kung nasaan sila sa kanilang sariling personal na paglalakbay ay nagpapahintulot sa inyong pag-ibig na umunlad ng walang presyon ng isang panlabas na orasan. Hindi sa pagsasalita, kundi sa maingat na pakikinig sa panahon ng katahimikan na ang tunay na halaga ng mga salita ay palaging maaalala. Naranasan mo na bang ang mga sandali kung saan ang lahat ay tahimik, ngunit sa kabila ng kawalan ng tunog, ang lahat ay tila napakabuhay at konektado? Ito ang natatanging estado ng tahimik na pag-unawa na inaasahan ng mga anghel na iyong matagpuan. Madalas ang katahimikan ay umuugong ng mas malalim kaysa sa anumang sigaw, dahil dito maaaring mapatahimik ang lahat ng pagdududa at ang katiyakan ay dahan-dahang nag-uugat. Ang mga sandali ng katotohanan ay dumarating na parang isang panaginip. Sinisira ang katahimikan sa sariwang simoy ng umaga na alam mong hinihintay mo, ngunit ang anyo at haplos nito ay hindi mo maaasahan. Kapag sa wakas ay nabasag ang katahimikan, bawat salita ay magkakaroon ng bigat ng panahon. Ang lakas ng ibinahaging pag-unawa ay lumalaki sa pagitan ng inyong tahimik na pagkikita. Sa ganitong paraan, ang pag-ibig ay nagiging malalim at lumalampas sa mga salita. Alamin ng may kabaitan na tulad ng mga usbong ng isang halaman na nangangailangan ng oras upang lumago bago umabot sa liwanag. Ang mga salitang darating ay nangangailangan ng kanilang sariling oras ng pag-incubate. Ang katahimikan na ito, kahit na tila isang kawalan, ay isang mahalagang espasyo para sa pagtatanim ng isang ganap na hinaharap. Ang mga salita ay aanihin kapag sila ay sapat na hinog upang tiisin ang mundong nais ninyong itayo ng magkasama. Ang walang hanggan ay parang kung paano ang oras ay tila kapag ang dalawang kaluluwa na konektado ng labis ay nagpasya na ang isang maikling katahimikan ay hindi isang pagkasira, kundi isang pagkakataon upang itwist ang hindi matitinag na sinulid ng isang pag-ibig na nakabatay sa pag-unawa. Ang patuloy na paghihintay ay nagiging batayan ng pagkatuto, awa at kagandahan, na ang kahalagahan ay makikita kapag ang mga salita ay nag-aalab patungo sa ibabaw, nagmamarka ng kapayapaan na nag-anticipate sa pag-unravel ng isang matagal ng inaasahang dialogo. Kaya mahal na kaluluwa, habang ang katahimikan na ito ay nagpapatuloy, humanap ng ginhawa sa katiyakan na ito ay isang mahalagang bahagi ng harmonia na patuloy ninyong nililikha ng magkasama.
Ang mga anghel ay yumakap sa prosesong ito at pinapaalala sa iyo, habang hawak mo sa iyong palad ang mga emosyon na hindi maipahayag na ngayon, ay tila malayo, na ikaw ay matatag na nasa tamang landas. At ganito ito hanggang sa araw na ang dagat, ng katahimikan na ito ay magiging at koronahan sa pagsikat ng pag-unawa sa isa't isa. Kapag ang mga salita ay sa wakas ay dumating, hindi lamang sila magiging isang hininga ng ginhawa upang basagin ang katahimikan, kundi isang makapangyarihang testamento para sa daang nagdala sa iyo dito. Isang pag-ibig na napakalalim na lumampas sa pangangailangan ng mga salita, na lumalalim pa kung saan tanging ang mga matatag ang nag-aabala. Sa puso ng katahimikan, mayroong isang hindi nakikitang sayaw sa pagitan ng tapang at kahinaan. Para itong manood ng paru-paro na sumisikat mula sa kanyang cocoon, kung saan ang bawat galaw ay sumasalamin sa isang panloob na laban at ang pangako ng kalayaan. Gayon din sa loob ng espasyo sa pagitan ng inyong mga pag-uusap. Ang iyong kaluluwa ay nag-iisip, nagpoproseso ng mga emosyon at kumukuha ng lakas upang sa wakas ay maipahayag ang sarili. Ang panahong ito ng pag-iingat ay hindi isang pagkatigil, kundi isang maselang paghahanda para sa isang bagay na pambihira. Isipin mo ang isang makata na, bago ibuhos ang kanyang mga emosyon sa papel, ay gumugugol ng makabuluhang oras sa tahimik na pagninilay. Isinasaalang-alang niya ang bawat salita bilang isang patak ng isang bihirang eliksir na binuo upang isalin ang hindi masabi. Ang kanyang kaluluwa sa pagpili ng katahimikan ay nasa isang katulad na proseso. Sila ay nag-aayos ng mga kaisipan at damdamin sa isang masaganang lupa upang kapag ang mga salita ay sa wakas ay namulaklak, gawin ito na may pagiging tunay at epekto ng isang katotohanan na matagal nang niyayakap. Ang pagsulat ng inyong kwento ng magkasama ay hindi nangyayari sa isang mabilis na ritmo. Ang ritmo ng paghihintay ay may sariling kadensya at madalas, sa katahimikan mo maririnig ang mga salitang matagal nang inaasam ng iyong puso. Bawat hininga, bawat pag-aatubili ay may kahulugan. Anong kagandahan ang masaksihan ng prosesong ito? Tulad ng mga luha na nagpapabunga sa lupa, ang mga tahimik na sandali ay magdadala sa masaganang pag-aani ng isang pag-ibig na maingat na pinangalagaan. Ang panahong ito ng paghihintay ay parang isang interludyo sa isang sinfonya, isang pahinga na bumubuo ng tensyon upang sa wakas ay mapalaya sa isang maluwalhating pag-akyat. Maraming relasyon ang hindi nakakaligtas sa kawalan ng mga salita, ngunit ang mga nakakaligtas ay lumilitaw na labis na pinatibay sa kanilang kakayahang maunawaan ang mga pag-ibig at pagnanasa na hindi masabi. Para bang ang kakayahang ito na maunawaan ang isa't isa nang hindi nangangailangan ng patuloy na pagpapatunay ay nagpapalakas sa mga hindi nakikitang ugnayan na naitatag mula sa unang sandali. Ang mga anghel ay tahimik na nagmamasid, alam na ang pag-abot sa isang antas ng emosyonal na pagkamature na pinahahalagahan, ang katahimikan ay higit pa sa pang-araw-araw. Ito ay isang tapestry ng mga mahalagang sandali na unti-unting nahahayag sa likod ng kurtina ng panahon. Kapag ang kurtina ay sa wakas ay bumangon, ang tanawin na iyong makikita ay magiging kahanga-hanga, hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa kalinawan ng bawat detalye na inaalagaan sa katahimikan. Kilalanin ang maliit, ngunit malalim na regalo na dinadala ng panahong ito ng katahimikan. Ang pagkakataon na bumuo ng isang sariling wika sa pagitan ninyo, isang komunikasyon na lumalampas sa berbal at nakasulat sa kaluluwa. Maaaring hindi kailanman ganap na mahuli ng mga salita ang lalim ng diyalogong ito, subalit ito ang hindi mahahawakan na interaksyon na talagang makapagpaparamdam sa inyo na kayo ay nasa tahanan, nasa palitan ng mga tingin, sa ginhawa ng mga yakap, sa pagdikit ng mga daliri na ang mga lihim ng inyong relasyon ay nakatago. Ang pagkabahala na madalas nakasabay ng katahimikan ay likas, ngunit ang mga anghel ay humihiling na hawakan mo ang kanilang kamay at hanapin ang kapayapaan sa kaalaman na ito ay isang mahalagang panahon upang magtanim ng mga buto na sa kalaunan ay mamumukadkad sa isang pag-ibig na tumatagal. Ang iyong pasensya at pag-unawa ay hindi malilimutan at kapag ang biyaya ng mga salita ay sa wakas ay isinilang, sila ay magiging kasing ginto at nagniningning gaya ng araw sa abot tanaw ng iyong mga pag-asa. Ang pagpasok sa isang kasunduan ng pasensya at katahimikan sa iyong kaluluwa ay nangangailangan hindi lamang ng lakas, kundi pati na rin ng hindi matitinag na tiwala sa proseso. Magpasalamat para sa tahimik na pahingang ito, sapagkat ito ay nagbibigay ng kasalukuyan at hinaharap sa pantay na sukat
na naglalarawan para sa inyo ng kasalukuyan ng isang mapagnilay-nilay na ugnayan at ang hinaharap ng isang tapat at ganap na komunikasyon. Ang maikling pahingang ito ay isang paalala na ang mga salita, bagaman makapangyarihan, ay hindi ang tanging paraan ng pagpapahayag ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay madalas na mas makapangyarihan sa anyo ng mga aksyon at presensya. Sa paglipas ng panahon, ang mga salita ay lilitaw, hindi bilang mga figura ng mekanismo o kumbensyon, kundi bilang mga dalangin na nilikha mula sa ibinahaging esensya sa pagitan ninyo. At hindi maiiwasan, mahal na kaluluwa, ang dagat ng katahimikan na tila walang hanggan ay magbubunga ng mga alon ng mga salita. Isang pag-uusap ang lilitaw na dumadaloy ng walang kahirapan, hinuhubog ng panahon sa paghihintay. Doon sa pagitan ng mga ukit ng emosyon at karanasang ibinahagi, matutuklasan ninyo ang isang pag-ibig na lumalampas sa pangangailangan na huminto o tumakas. Isang pag-ibig na naipon upang magtagumpay kapag ang mga panahon ay nagbago, kapag ang mga hangin ay humihip ng mas malakas. Ang paglalakbay ay umaabot sa kanyang destinasyon na may mga pangako ng mga bagong simula, ng mga pangakong natupad ng panahon at ng katahimikan na humubog dito. At sa gayon ikaw ay magpapatuloy, alam na sa pagbuo ng pag-ibig na ito, ang katahimikan ay hindi kailanman naging purong ganon. Ito ay palaging naging at mananatiling isang kahanga-hangang espasyo sa pagitan ng kung ano ang dati at kung ano ang darating, isang espasyo kung saan may puwang para sa paglago, pagtuklas at isang walang hanggan na mas malalim na pag-ibig. Minsan, parang ang katahimikan ay walang hanggan, isang echo na umaabot sa loob mo, nagdadala ng mga pinakamalalim na pagdududa at pag-asa sa isipan. At kahit na nais nating dumating agad ang mga salita, pinapaalala sa atin ng mga anghel na ang oras ay kumikilos sa sarili nitong sagradong ritmo. Ang natitira sa atin ay ang magtiwala sa ritmo na ito, hindi lamang dahil ang katahimikan ay humihingi ng pasensya, kundi dahil tinuturuan din tayo nito ng sining ng paghihintay. Sa prosesong ito, may isang pagbabago na nagaganap sa loob mo, isang metamorphosis na hindi lamang tungkol sa pagkatuto na makisama sa katahimikan, kundi sa pagiging pinalakas nito. Tulad ng isang eskultor na nakakakita ng isang figura na handa sa loob ng hilaw na blok ng marmol, ang panahong ito ay hinuhubog sa loob mo ng lalim at tibay na marahil ay hindi mo kailanman napansin na posible noon. Sa tahimik na landas ng paghihintay, may isang hindi nakikitang alyansa na binubuo. Ito ay isang pakikipagsosyo na hindi nangangailangan ng mga salita upang maging matatag. Ito ay nakabatay sa tiwala, hindi lamang sa iyong kapareha sa buhay, kundi sa mas malawak na proseso ng universo na walang hangganang nag-oorganisa ng lahat para sa iyong kapakinabangan. Ito ay isang patuloy na paalala na kahit sa kawalan ng agarang mga sagot, may isang hindi nakikitang galaw na nagtatrabaho para sa iyo. Ito ang tunay na misteryo ng katahimikan. Habang patuloy kang naglalakbay, mahal na kaluluwa, pahalagahan, mong ang katahimikan ay hindi kailanman talagang walang laman. Tingnan ito bilang isang puting canvas, handang tumanggap ng makulay na tinta ng mga hinaharap na pag-uusap. At habang naghihintay, punuin ang canvas na ito ng mga kulay ng iyong sariling kagalakan, kapayapaan, at pagtuklas sa sarili. Ito ang iyong sagradong espasyo upang tuklasin, lumago at lampasan ang mga limitasyon na maaaring ipataw ng kawalan ng mga salita. Hayaan ang oras na maging iyong kaalyado at hindi isang kalaban. Tingnan ang katahimikan bilang isang mapagpasensyang kaalyado. Pinapangalagaan ang bawat isa sa iyong mga lihim na pag-asa hanggang sa handa na silang mamukadkad sa realidad. Sa halip na bilangin ang mga minutong lumipas, ipagdiwang ang bawat sandali ng ngayon. Ang simpleng gawaing ito ay magdadala ng isang tahimik, ngunit makapangyarihang kagalakan, na nagiging dahilan upang ang oras ay maging isang masaganang gubat kung saan lilitaw ang mga mahalagang bunga ng pag-unawa at pag-ibig. Sa araw na ang unang salita ay sa wakas ay masira ang katahimikan na ito, ito ay dadalhin ang lahat ng bigat at kagandahan ng mga damdaming hindi nasabi. At mapapansin mo na, sa bawat salita, ang pag-ibig ay nakakahanap ng bagong lalim. Ang mga pag-uusap na susunod ay magiging mga melodiya na iyong pinangarap. Bawat isa ay mayaman sa sariling komplikado at puno ng maingat na pagkakaisa. Habang naglalakbay ka sa tahimik na landas na ito, alalahanin mong hindi ka nag-iisa. Ang mga anghel ay nakapaligid sa iyong paglalakbay,
Sinusuportahan ang iyong mga hakbang gamit ang mga hindi nakikitang pakpak ng suporta at kapayapaan. Dahan-dahan nilang binubulong ang mga katotohanang ito sa iyong puso. Patuloy na pinapaalala na ikaw ay mahal at inaalagaan kahit na ang mga boses ay tila malayo. Ang espasyo sa pagitan ng pagnanais na makinig at ang kasalukuyan ng katahimikan ay puno ng mga pagkakataon para sa paglago at pagbabago. Sa espasyong ito, ang iyong kapareha sa buhay ay kasangkot din sa kanyang sariling proseso ng panloob na pamumukadkad. Pareho kayong nasa magkatulad na paglalakbay, nagtatanim ng lupa ng pag-ibig, ng paisa-isa, sa pag-aalaga ng ibinahaging karunungan ng pahingang ito. At kapag sa wakas ang inyong mga boses ay muling sabay na umuugong, ito ay magiging tulad ng mga tubig ng isang ilog na dumadaloy sa isang iisang agos, sabay na nag-oorganisa ng sinfonya ng isang buhay na ganap na nabuhay. Ang mga salita ay darating, puno at mayaman sa mga elementong hindi kailanman magiging posible kung wala ang paunang katahimikan na ito. Dadalhin nila ang katiyakan ng isang pag-ibig na walang hanggan, isang pag-ibig na namukadkad sa katahimikan, na nagpapatunay na ang paghihintay ay nagkakahalaga ng bawat sandali. Hayaan mong lumago ang iyong tiwala sa tahimik na hardin ng iyong pasensya. Tumayo ka sa katiyakan ng pag-ibig na ito na, kahit na walang mga salita, ay malawak at sumasaklaw. Minamahal ka at ang iyong minamahal mula pa noon. Kapag ang pamilyar na lupa ng iyong koneksyon ay sa wakas ay bumukas sa presensya ng mga salita, sila ay magtatakda ng isang kasunduan ng pag-unawa na tunay na hindi mapipigilan at walang hanggan. Kaya, mahal na kaluluwa, ipagpatuloy ang paglalakbay na ito sa malumanay na mga bisig ng katahimikan na alam na sa rurok ng iyong paghihintay ay nakatago ang isang pag-ibig na hinubog ng oras, pasensya at isang katahimikan na puno ng mga pangako, at na ang bawat hakbang ay sinasamahan ng pangako na kahit na ang mga salita ay nagtatagal, ikaw ay hindi maiiwasang nahihikayat patungo sa muling pagsilang ng isang sinaunang pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi lamang sumusuporta sa katahimikan, kundi namumukadkad sa loob nito. At magkakaroon ng kapayapaan kapag ang mga salita ay naging hindi kinakailangan dahil palaging ito ay lampas sa mga salita.